2. It says, keep my commandments and you will live. Guard my teaching as the apple of your eyes. So itago daw natin ang kautusan ng Diyos at kayo ay magkakaroon ng buhay. Guard my teachings as the apple of your eyes. So gawin daw po nating importante ang salita ng Diyos sa ating buhay. Romans chapter 10 verse 17. So para po tayo ay umunlad, para po tayo ay maging maalab sa presensya ng Diyos. Marami sa mga kabataan, they just get by, they just come around. Pagka minsan they feel like going to church, they will go to church. When they feel like praying, they will pray. When they feel like they want to read the Bible, magbabasa sila ng Bible. Pero pag tinamaan naman sila ng katamaran at kabagalan, hindi mo sila mapipilit. Tama po ba ako? Pagka ayaw ng mga bata, kahit bigyan mo pa yan ng pamasahe, hindi sila a-attend ng church dahil sila ay puyat kagabi. You know what? Ang pinakamahirap kumbinsihin ay ang mga kabataan. Kaya minsan ako, mas gusto ko pang kausap si Sarina, o kaya si Lester, o kaya si Harvey. Kasi minsan nagkakaintindihan kami dahil kami ay mga nasa above 20s na. Pero pagka ang kausap mo, 14, 16, minsan oo sila. Pero pag-aasahan mo na doon sa araw na yon, minsan magte-text sa'yo, kailangan mo na, hindi sila dadating. Sapagkat they are on the maturity process. Kaya para tayo ay umunlad, kailangan tayo ay laging mag-submit sa Panginoon, basahin natin ang salita ng Diyos, at bantayan natin ang salita ng Diyos bilang pangunahin sa ating mga mata. Whatever you do, first thing first, read the Word of God. Paano ba magbabasa ng salita ng Diyos? Gagamitin mo ba ang kamay mo? Bulag ka ba? Di ba? Ang mga bulag lang ang gumagamit ng kamay. Yung tinatawag na, ano ba tawag doon? Braille ba o grail? Ha? Braille? Ayun, yung ginagamit. Pero kung kayo naman po ay normal, gamitin ninyo ang inyong mga mata na magsaliksik sa salita ng Diyos. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing. Sa atin pong pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay lalalim. So pag tayo mismong nagsasaliksik, binabasa natin, nagkakaroon tayo ng wonderful discoveries about the promises of God. At sa ating pagbabasa, at sa inyong pakikinig na ginagawa ngayong oras na ito, when I preach, when my dad preach, or wherever you go, sa ibang church kayo umaten, it's good na kayo ay magkaroon ng feeding ng salita ng Diyos. Sa inyong pakikinig, uunlad ang ating pananalig sa Diyos. Alright? Kung kayo po ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang puro mga love song ang inyong pinapakinggan. Love moves in a mysterious way. At saka yung the article, wala mong article, The Art of Letting Go. How many times I've been praying for someone. Pero you've been praying for this someone na ma-attract sa'yo, pero hindi siya na-attract sa'yo. Kaya at the end of the day, you are hurt. Kaya minsan, nagpe-pray kayo, sana ang maging boyfriend ko katulad ni Pastor Ken. So, bata pa kayo eh. So, what I'm trying to say is, kailangan huwag kayong magpa-apekto sa mga bagay na inyong napapakinggan. Ibig ko mong sabihin, many youth ay nadadala ng mga sentimental music through their hearings. Kaya kapag kayo'y broken, dahil iniwan kayo ng inyong magulang, kala nyo iniwan kayo ng magulang ninyo, nag-abroad sila, or wala kayong affection ng isang tatay, and sometimes you are sad, you are looking for the right love, at the wrong time. So when you're looking for the right thing, pero hindi naman nangyayari, sometimes nagkikita yung depressed. Kaya alam niyo po ba kapag ang isang kabataan ay masyadong papansin, they are so much wanting for the right love. Right love na ibig ko pong sabihin, naghahanap sila ng papansin sa kanila, ng kakausap sa kanila, at iintindi sa kanila. Tama? Kaya kapag napapansin ninyo na masyado na kayong nagpapakyut, masyadong pasikat sa mga lalaki, talagang kung magpabango amoy bulaklak na pampatay, talaga naman, pati kilikili, may pabango, So, when you see that kind of person, they're proving something, they want to be accepted by the people around them. Kaya ako,
I want to praise God dahil sa aking buhay. I don't want to be accepted by anybody else. Dahil sa aming pamilya, tanggap ako ng aking pamilya. Kaya hindi ko kailangang magmalaki, hindi ko kailangang magyabang, sapagkat ang papuri ng tao ay baliwala. Ngunit ang papuri ng Diyos ay mas sigit ang kaluwalhatian na may bibigay sa mga taong nasa paligid natin. Kaya kung kayo po ay nagkakaroon ng lack of self-confidence, mababa ang inyong paniniwala sa inyong mga sarili, iwasan po nating makinig ng mga kwento, ng mga sad stories, and even horror movies. Huwag kayong masyadong nanonood ng mga maligno, ng mga Blair Witch Project. Uy, maganda yun, sama-sama kayo ng tropa mo, tapos magtatakutan kayo. So, alam niyo po yung mga ganoong mga palabas at mga ganoong istorya, sometimes it affects our personalities. Right? Kung kayo mahilig magbasa ng mga witch thing, mga Harry Potter thing. So yung pong mga ganoon ay napaka-deceptive. Kasi pag binabasa mo siya, para kang naaaliw. Goes on and on and on. Pero the power of the devil is affecting our daily lives. Hindi mo napapansin, nagiging kang matatakutin. Nakala mo pag sumakay ka sa jeep, lahat sila mga hold-upper. Eh pag naglalakad ka sa kalye, akala mo tuloy, lagi kang maiisnat yan. So sometimes, the thing that we watch, the thing that we hear, that we listen, yun po yung madalas na nakaka-apekto sa ating buhay. Kaya bilang isang Kristiyano, ang dapat maka-apekto sa atin ay ang salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos. So Psalms 119 verse 6, wala dyan yan sa inyong handouts. Sa Psalms 119 verse 6 or verse 9, how can a young man stay pure? By living on the Word of God. So paano daw magiging malinis at dalisay ang mga kabataan? Sa pamamagitan ng pagbabasa sa verse 9. How can a young man, 119 verse 9, you could underline it down or put a highlight on that verse. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. So para maging banal, maging dalisay, maging malinis ang bawat kabataan, is guard yourself with the word of God. Faith comes by hearing. Kaya kayo po ay magiging matatag kung kayo po ay magagalak na makinig sa salita ng Diyos. Kung minsan marami kayong pinagkakaabalahan, hindi namin kayo makakasama sa mga araw ng ganitong pagtitipon. Pero make it a point that every Sunday, you will have a church to attend to na pagsasambahan at papupurihan.